ay nakakaranas po tayo ng mga challenges sa buhay. Nagkakaroon tayo ng kahinaan. Minsan nararanasan natin na nanghihina tayo. Napapanghinaan tayo ng loob, di po ba? Yan. Kapag nanghihina tayo, ay sinusubukan natin na tiisin ito at hindi natin ipakita sa iba. Tinatry natin umiti na wala tayong dinadanas ng mga ganong challenges. Or minsan sinusubukan natin umasa sa sarili nating kakayahan. Totoo, hindi natin pwedeng iasa sa sarili nating kakayahan, di ba? Dahil limitado lang ang kakayahan natin. Ito yung dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang banal na spirito at ang kanyang banal na salita sa bawat isa na nananampalataya sa Kanya para doon tayo kumuha ng lakas ng loob. Amen. Dadalhin ko pong salita ay talata ay makikita po sa Pilipos 4, 6 to 7. Ang sabi po doon, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Salamat sa salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, ako po'y nagpapasalamat sa mga salitang ito na nagre-remind sa amin, Panginoon, na hindi kami dapat mag-alala sa anumang bagay, Panginoon. Lord, salamat dahil nandyan kayo na sa inyo kami kumukuha ng lakas, Panginoon, upang magdaan man kami sa mga challenges, Lord God. Ito po'y nakakayanan namin dahil sa inyo pong biyaya, Panginoon. Lord, sa pagbabahagi ko po ng aking devotion, dalangin ko, Lord, na kayo po ang siyang muna sa akin, Panginoon. Itago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon niyo po, Lord God, siyang masunod, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung talata, alam ko po na alam na po ito ng bawat isa sa atin. Di po ba? Pero meron lang po ako ibabahagi. Yan. Dito sa talata ng aking pong devotion. Yan. Imagine niyo po na isa kayong sasakyan. Ngayon, ang tanong, anong sasakyan kayo? Yan. Pwede Honda Civic kayo, or Jeep, or Owner, or ano pa ba, mga sports car, wow. So imagine natin na sasakyan tayo. Ngayon, ang tanong po, sino po yung driver ng buhay niyo? Kung sasakyan kayo, sino po ang nagde-drive sa inyo? Yun. So yun po yung katanungan doon. So dahil sasakyan tayo, ang sasakyan, maraming napupuntahan yan, di po ba? Yan. Pinupuntahan natin, ito po yung nagre-represent ng season ng ating buhay. Yan, pwede chapter 1, chapter 2, chapter 3. Pwede yung pupuntahan natin is patag, or yung pinuntahan natin is mabundok natin. Yan. So yun yung nire-represent po ng ating pong mga pinupuntahan, yung season ng ating mga buhay. Ang katanungan po dito is, yun nga po, sino yung nagda-drive ng inyong buhay? Yan. Marami pong pwedeng mag-drive nito, no, sa buhay natin, no, as we go on in our life. Pwede pong ang mag-drive yung ambition. Yung ambition, yung dreams, yung purpose, yung ministry, or si Jesus mismo ang mag-drive
sa ating mga buhay. Yan. Pero meron din po mga moments na dito sa ating buhay ay nagiging driver po yung mga negative things sa ating mga buhay. Gaya po ng mga galit, yung pagkaingkit, pagkaselos, pagkagalit, hindi paniniwala, yung unbelief, no? Or yung pera mismo, yung nagiging driving force ng ating mga buhay. Yan. So sa bawat season po ng ating buhay, syempre, kung tayo yung sasakyan, sa bawat season, tayo po yung may access. Di po ba? Tayo yung may access. Tayo yung magde-decide kung sino yung gusto nating mag-drive sa ating buhay. Yan. Kadalasan po sa pagtakbo ng buhay natin or yung pagbiyahe, yung pagtakbo ng buhay, no? Tayo rin po yung nagde-decide kung sino yung papapasukin natin sa sasakyan. Na may mga pagkakataon po na gustong pumasok si worry, si fear, si anxiety sa ating mga sasakyan or sa ating buhay. At most of the time, meron tayong power na hindi sila papasukin. Tama po ba? Yan. Pwede natin silang hindi papasukin. Pero may mga pagkakataon na parang hijack. Bigla na lang silang nakakapasok. Di ba? May mga sasakyan na hina-hijack, hina-hold up, na hindi mo naman gusto, pero nakakapasok sila. So yon, may mga pagkakataon na gano'n na hindi natin maiiwasan. Yung storms sa ating buhay, yung mga trials sa atin, di ba? Pero ang kagandahan po, di po ba, kahit dumating man sila, pumasok man sila, yan yung mga trials na yan, mga challenges sa ating mga buhay. Pumasok man sila, yun nga, tayo yung may access, so tayo yung magde-decide kung sino ang magde-drive ng ating buhay. Yan. At sino yung kung gusto nating papasukin sa ating buhay, sa ating sasakyan, yan. Kasi nga, di ba, kung sasakyan nga tayo, sino yung driver, sino yung papapasukin natin. Di ba? Yung mga nabanggit ko kanina na pumasok, yung kahit ayaw mo naman, di ba, nakapasok sila yung mga worry, yung mga anxiety, yan, yung mga takot, yung mga fear, yan, nakakapasok sila. Pero, kung ang pinagdadrive natin sa ating sasakyan or sa ating buhay ay ang kapayapaan ang magdadrive sa atin, posible po yun na yung mga negative na nandyan, hindi natin maiiwasan yung mga storms, yung mga trials sa buhay natin. Pero yung mga yon, pwede natin silang gawing passenger lang. Hindi sila yung magdadrive ng ating buhay. Gawin natin silang passenger na. Kasi di ba sa sasakyan, yung mga pasahero, bumababa naman yan sa destination nila. Di ba? So yun, gawin natin silang passenger, hindi naman sila dyan magtatagal. Dadaan na lang natin yung mga storms, yung mga trial na pumasok sa ating mga buhay. Ang mabuti doon, tayo pa rin yung may access kung sino nga yung gusto nating mag-drive. Kasi pwede nga maging passenger lang ang nabanggit ko kanina na gustong pumasok sa ating sasakyan. Pero kung ang pinagdadrive natin ay ang Panginoong Jesus, kagaya ni Apostle Paul, si Apostle Paul, ang driving force ng buhay niya is si Jesus. Si Jesus.
Kaya kahit ano po yung persecution na dinanas niya, yung mga challenges na dinanas niya sa kanyang buhay, meron pa rin siyang kapayapaan sa kanyang buhay. No? Hindi mo siya makitaan na siya ay yung mga negative things na nakikita sa isang tao. Yung makikita natin kay Apostle Paul. So yun, pwede din itong mangyari sa atin kung gagawin natin na ang driver ng ating buhay ay ang Panginoong Hesus. At yung mga pag-aalala na yan ay, sabi nga doon sa salita, wag mag-alala sa anumang bagay. So magagawa natin yun kung ang nagdadrive ng buhay natin ay ang Panginoong Hesus lamang po. Kasi kung wala ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay, may entertain pa rin natin yung mga worry, yung anxiety. Dadaan pa rin tayo sa mga ganyan. And worse, baka hindi pa natin makayanan kung ano pa yung magawa. Pero dahil mananampalataya tayo ng Panginoon at ibinigay niya ang salita na ito na nare-remind tayo na hindi tayo dapat mag-alala. No? Kahit sa anumang bagay. Ano po yung dapat natin gawin? Ang sabi nga dito is, manalangin tayo. Ilapit natin sa Diyos yung mga pangangailangan natin. Ilapit natin sa Kanya yun. Maliit man o malaki, ilapit natin sa Kanya. At sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Pasalamatan natin ang Panginoon, diba, sa ginawa niyang kabutihan sa atin at sa gagawin pa niyang kabutihan para sa atin. Alam natin na mahal tayo ng Panginoon at may plano siya sa ating buhay. Hindi ba natin ito alam, pero alam natin na mabuti ang plano niya para sa bawat isa sa atin. Yung sabi nga ni Paul dito sa Galata, na huwag mag-alala sa anumang bagay, bagkus ilapit natin sa panalangin na may pasasalamat. At ano ang magiging bunga nun? Ang magiging bunga is magkakaroon tayo ng kapayapaan ng Diyos. No? Magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating mga buhay. Share ko lang po ng mga nakaraang simula December. December kasi is yun na yung boom ng ASF sa baboy, di ba? Marami ng mga alaga na namatay, di ba? Madaling sabihin sa iba na huwag kang mag-alala, di ba? Huwag kang mag-alala kasi makakabangon ka rin. Diba? Maririnig natin yan sa iba. Pero pag sa'yo na pala nangyari, parang ang hirap. Diba? Naisip ko, huwag kang mag-alala. Pero naranasan namin na, yun nga, wala na yung dalawang inahin. Tapos, dun sa mga biik ko, unti-unti sila. Pag may napansin ako na ayaw kumain, ihiwalay ko siya. Kaso ang mali ko is, dinala ko siya doon sa kulungan ng nanay niya na dati nang namatay. So, siguro nandun pa yung or nawa ako kasi syempre solo siya, wala siyang kasama, pag giniginaw siya, wala siyang katabi, di ba? Tapos itong mga natirang biik ko, 5 silang natira. 4 doon, masama ang pakiramdam, 1 lang ang masigla. Sabi ko, ihiwalay ko ba to? Sabi ko, pag iniwalay ko na naman to, kawawa naman yung maiiwan. Baka malungkot, may stress, wala siyang katabi. Dumaan ako sa pag-worry. Iniisip ko, sabi ko, ano kaya pwede kong gawin? Di ba? Bumili na ako ng gamot. Nag-disinfect na ako, nag-order na ako ng malaking disinfectant. Sabi ko, wala pa rin. Tapos hanggang sa, nabasa ko nga ito. Hanggang sa nabasa ko itong
talata dito sa devotion na to. Hindi ko siya pwedeng gawin driver ng buhay ko. Itong worry na to, itong pain na nararamdaman ko, hindi pwede. Kaya sabi ko sa Panginoon, salamat dahil nabasa ko muli yung mga salitang ito na nagre-remind sa akin na hindi ako dapat mag-alala sa anumang mga bagay. Bagkus, ilapit natin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. So yun, humingi ako ng tawad sa Panginoon kasi hindi ko siya agad ipinanalangin. Kasi akala ko kaya ko siyang pagalingin dahil bumili ako ng disinfectant, bumili ako ng gamot. Akala ko kaya ko. Hindi pala. Limitado nga yung kakayanan natin. Ang Diyos pa rin ang nakakala. So yun, ang ginawa ko, ibinigay ko na lang lahat. Sabi ko, Lord, hindi ko siya ihihiwalay sa ibang mga kapatid niya. Kasi pag nilalamig siya, wala siyang katabi. Kawawa naman. Sabi ko, kayo nang bahala, Lord. Binigay ko na sa kanya lahat. Sabi ko, kung mabuhay sila, salamat. Kung walang matira, salamat pa rin. Kasi may natutunan ako. May natutunan ako sa pag-aalaga ng baboy. Hindi siya ganun kadali. Pero may natutunan ako kung paano pa sila lalong alagaan na hindi sila magkakasakit. So yun. Kaya, nung nag-devotion ako nito, sobrang naiyak ako, oo. Pero natuwa ako, nagalak ako kasi hindi nga, sabi nga dito sa talata, hindi ka dapat mag-alala sa anumang bagay, bagkus ilapit natin sa Panginoon. So yun yung ginawa ko. Isinurrender ko na ang lahat sa Kanya. Okay, Lord, kayo na pong bahala. Gagawin ko lang yung best ko, pero ang Lord pa rin ang magpapasya para sa mga alaga ko. And then, salamat sa mga natutunan ko doon sa Kanyang mga salita na ilapit lang natin sa Kanya yung mga nais natin ihilingin sa Panginoon. Still, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon sa mga salitang ito. Dahil kung hindi ko ito nabasa, siguro hanggang ngayon, patuloy pa rin akong gumagawa. Minsan nga nakapokus na ako sa kanila eh. Nakapokus na ako lagi sa baboy. Sila yung iniisip ko, baka hindi na naman kumain, baka mamaya namatay na. So, yun, nung mabasa ko yun, sabi ko, salamat Lord. At least nagkaroon ako ng peace sa buhay ko. Nagkaroon ako ng kapayapaan na hindi sila hindi yung worriness ang muna sa buhay ko, kundi ang kapayapaan pa rin ng Panginoon. Ang Panginoong Jesus pa rin yung mananatili sa akin. So, siya pa rin yung ipa-priority ko. So, yun. Salamat sa mga salita ito. Panginoon, marami pong salamat sa mga salitang ito, Lord God. Tunay, Lord, na kayo lang po ang nakakaalam ng kung anong mabuti at hindi sa amin, Panginoon. Patawad, Panginoon, sa akin po mga pagkukulang. Lord, thank you na sa pamamagitan po, Lord, ng mga talatang ito, na-remind po muli ako, Panginoon, na hindi ako dapat mag-alala sa anumang mga bagay because ilapit ito sa inyo sa panalangin, Panginoon, ang may pasasalamat. Lord, thank you sa peace na ibinibigay mo sa bawat isa, Panginoon. Salamat sa mga salita mo na lagi pong nagpapaalala, Panginoon, sa amin upang hindi kami mapalayo sa kalooban mo, Panginoon. Thank you, Lord. Maraming salamat sa lahat. In Jesus' name, Amen.